Warriors nag-trade sa Memphis Grizzlies para sa isang elite shooter. Kilalanin ng isa pang matalinong pick na nakuha ng Golden State mula Australia, ngunit Warriors na-miss ang perpektong pamalit ni Klay Thompson sa draft na ngayon ay nasa Suns na. Marami ang nanghinayang sa trade. Ang former star ng Florida na si Will Richard ay napili ng Memphis Grizzlies sa 2025 NBA draft. Siya ay kinuha sa ikalawang round bilang ika-56 overall pick. Gayunpaman, nag-trade up ang Golden State Warriors upang makuha ang former star ng Gators. Kakagaling lang ni Richard sa isang national championship kasama ang Florida kung saan naging mahalagang bahagi siya ng tagumpay. Madalas siyang nagbibigay ng spark na kinakailangan ng team upang makaalpas sa maliliit na slump sa pamamagitan man ng kanyang shooting o ng kanyang depensa. Mahusay ang pagpiling ito dahil sa kanyang huling season sa Gators, nag-average si Richard ng 13.3 points, 4.6 rebounds at 1.9 assists per game. Talagang kayang punuin ni Richard ang stat sheet. Ang kanyang taas na 6'5" ay disente para sa antas ng NBA, lalo na't kilala siya sa kanyang solidong depensa. Kakailanganin niyang umasa sa kanyang all-around na laro kung gusto niyang manatili sa NBA. Ngunit si Will Richard ay isang dekalidad na shooter. Tinapos niya ang kanyang senior season 35.9% shooting from the 3-point range at 84.4% from the free throw line. Ang parehong estadistikang ito ay itinuturing na kompetitibo. Dumating si Richard sa Florida bago magsimula ang 2022-23 season, kung saan gumugol siya ng 3 season bilang full-time starter ng Gators. Nagsimula siya ng kanyang karera sa Belmont, kung saan nagsimula siya sa 30 laro at nag-average ng 12.1 points at 6 rebounds as a freshman. Hindi nakakuha ng ranking si Will Richard sa On3 industry rankings paglabas niya ng high school at rated lamang siya ng isa sa mga pangunahing recruiting services. Siya ay na-rate bilang isang 3 bituin prospect na may 3-star prospect with grade 84 in 247 sports. Lalabas ang Memphis Grizzlies mula sa NBA draft na may 3 bagong rookies, sina Cedric Coward, Javon Small at kung sino man ang pipiliin nila sa ika-59 pick. Malaki ang posibilidad na maghanap ang Memphis ng tulong sa front court o wing positions para sa kanilang huling pick sa draft matapos kumuha ng isang shooting guard at point guard sa kanilang unang 2 seleksyon. Ano ang sinasabi ng mga NBA draft expert tungkol kay Will Richard? Nagbigay si James Fletcher ng On3 ng mahabang pre-draft analysis tungkol kay Richard. Isinulat nila, dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng floor spacing kapag kasama ang maraming guards o mag-shift pataas sa lineup kapag ipinasok kasama ng mga big man, may malaking versatility sa laro ni Richard. Ang 6'5" wing ay maaaring maglaro sa iba't ibang paraan at nakikipagkompetensya sa magkabilang dulo ng court na mahalaga para sa mga manlalaro na tulad niya na nais higitan ng inaasahan sa profesional na antas. Sa opensa, nag-average si Richard ng 13.3 points with shooting splits, 48.7% field goal, 35.9% 3-point at 84.4% free throw. Mas mataas ito kumpara sa 10 puntos noong una siyang sumabak sa SEC competition sa Florida at 11 puntos noong nakaraang season. Marami ring magugustuhan sa depensa kung saan siya ay nag-average ng 4.6 rebounds at 2 stocks, steals plus blocks, averaging 100.3 defensive rating at 2.4 defensive win shares. Ang tape ay nagpapakita rin ng isang versatile na manlalaro na handang harapin ang kahit anong perimeter assignment sa buong laro. Anong masasabi nyo sa player na ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, dumaan pa sa paghihintay ng matagal ng Golden State Warriors bago sila makialam sa 2025 NBA Draft. Wala silang first round pick nitong araw ng Huwebes at ipinagpalit nga nila ang kaisa-isa nilang pick sa second round ngayong araw. Ipinagpalit ng Golden State ang ika-41 pick na naging si Kobe Brea, isang sharpshooter mula sa Kentucky, sa Phoenix Suns kapalit ng ika-52nd at 59th pick. Isa itong matalinong trade para makakakuha ng 2 mas murang kontratang manlalaro imbes na isa lang. Sa pamamagitan ng ika-52nd overall pick, pinili ng Warriors si Alex Tuhey mula Australia, ang ika-3 Australiano na napili sa 2025 NBA Draft at ika-3 manlalaro rin mula sa NBA Global Academy na napili. Si Tuhey ay nakalista na may taas na halos 6 feet 8 inches at may bigat na 223 pounds. At naglalaro para sa Sydney Kings ng National Basketball League. Sa Kings, nag-average siya ng 10.6 points, 4 rebounds, 1.3 assists, 1.4 steals at 0.8 blocks per game while shooting percentage 44.9% from the field at 31% from the 3-point line.
Ayon kay Kevin O'Connor ng Yahoo Sports, isang eksperto sa NBA draft, inilalarawan niya si Tuhey bilang isang jack of all trades na forward mula Australia na masipag sa depensa at gustong mag-pass ng bola. Ngunit ang kanyang scoring ay pabago-bago dahil sa streaky jumper niya, lalo na't hindi siya kilala sa paglikha ng sarili niyang shots. Inihalin tulad si Tuhey kina Georges Niang at Solomon Hill. Si Niang ay naging isang elite 3-point shooter na nagtala ng higit sa 40% in 3-point shooting last season for Atlanta Hawks. Kung ma-develop ni Tuhey ang kanyang shooting mula sa labas kasabay ng kanyang defensive versatility at playmaking, maaring maging steal siya sa late part ng draft. Anong masasabi nyo sa player na ito, mga kaibigan? Samantala, marami ang naniniwala na nakuha na sana ng Golden State Warriors ang perpektong kapalit ni Klay Thompson na na-trade ng Warriors sa Dallas Mavericks noong Mommy month sa year 2024. Matapos ang 13 matagumpay na season gamit ang number 41 overall pick, bagamat hindi maitatanggi na maganda ang ipinakita ni Buddy Hield sa ilang bahagi ng season kasama ang Dubs, maaring nakapagbigay si Kobe Brea, isang sharpshooter mula Kentucky, ng mas maaasahang banta mula sa labas ng arko para kay Stephen Curry. Gayunpaman, dahil pinili ng Warriors na i-trade ang pick sa Phoenix Suns kapalit ng number 52 at number 59 overall picks, wala pang 2 oras bago magsimula ang second round, hindi na malalaman ng mundo kung ano sana ang hitsura ng tambalang Curry at Brea sa backcourt ng Bay Area. Si Brea ay isa sa mga pinaka-consistenteng shooter mula sa labas ng arko sa kanyang collegiate career. Ang 6'7" guard ay ipinakita ang kanyang makinis at iisang galaw sa bitaw tuwing siya'y nasa court, dahilan kung bakit nakashoot siya ng 41.1% from the 3-point range sa unang 4 na taon niya sa Dayton. Sa Kentucky, tulad ng inaasahan, naging kahanga-hanga rin ang produksyon ni Brea mula sa labas, kung saan nagtapos siya ng 2024-25 season with 43.5% shooting from the 3-point range bilang isang catch-and-shoot extraordinaire. Hindi mo na kailangang maging eksperto upang mapansin na ibang-iba ang laro sa NBA. Ngunit malaki ang posibilidad na magpapatuloy si Brea sa pagpapasabog mula sa labas habang sinisimulan niya ang kanyang bagong paglalakbay. Maaari pa ring maipwesto ng Warriors ang kanilang sarili sa tagumpay sa pamamagitan ng pag-draft ng isang big man na may mataas na potensyal at isang perimeter-oriented na manlalaro na may katulad na kasanayan kay Brea. Gayunpaman, sa katotohanang matagal nang iniuugnay si Brea sa Warriors bago pa man magsimula ang draft dahil sa mga dahilan na naipaliwanag na. Mukhang nakagawa ang prangkisa ng isang malupit na pagkakamali na malamang ay babalik upang sila'y multuhin. Ano sa tingin nyo sa desisyong ito ng Warriors, mga kaibigan?